good morning and welcome back to our vlog. It's happy Saturday! Happy weekend! Sarap matulog, but it's already 10 o'clock in the morning. Pumasok na sa office yung asawa ko. It's Saturday, may overtime sila sa office. So ako lang yung mag-isa, but later, susunduin niya ako para, I don't know kung mag-grocery na kami, mamamasyal, magde-date daw kami for dinner. And samahan niyo kami the rest of our Saturday until this weekend. So, na-miss ko mag-save ng memories for weekends. And yung aking project 101 para dun sa closet namin, halos 80% matatapos na siya. And maybe next week may vlog ko na siya sa inyo para makapag-share na talaga ako paano ako nag-fix ng mga small cabinets sa mga small bahay na ganito. So guys, nagbe-breakfast muna ako. Samahan niyo ako for the rest of my Saturday. I'm so excited na makapag-relax from my busy day. And makapag-pamper na ako. I think pupunta ako sa friend ko sa parlor para magpamasahe ng kamay, paa, magpamanicure. So, let's go guys. Samahan nyo kami the rest of our Saturday. So, let's go guys. Pick my cup first. Sobrang tahimik pa ng bahay. It's morning time. Cook for breakfast. Guys, welcome back to our vlog. Still Saturday. Hindi ko na kayo nabalikan kanina pagkatapos kong ipakita yung nag-coffee ako, nag-breakfast ako. After that, naglinis ako ng konti ng kwarto namin. After that, hindi ko pa rin matiis. Although, wala naman nagkakalat sa bahay namin at malinis pa naman. So, ang ginawa ko, nagwalis ako ng buong bahay, kusina, naglampaso ako. And then, prepare ko yung mga basura na ang asawa ko na doon magtatapon para at least parehong fair yung ginawa namin dito sa loob ng bahay. I'm so excited na yung Sabado kasi after onwards of a couple of months, na sobrang busy ako, mag-me time naman tayo. Importante yan na maisingit naman natin kung may konti tayong allowance or budget. Basta pag nagawa na natin yung mga responsibility natin at kapag may extra tayo at magaan tayo, why not naman na ipamper natin yung sarili natin. I think the last time I nag-me time ako or nagpamper ako sa sarili ko is November before Christmas. Nung Christmas, hindi na ako nakapag-pamper. I think nagpagupit lang ako ng hair noon before New Year. And then, hindi na nasundan ng January, February kasi nga sobrang busy. Dahil nga may mga sunod-sunod yung pasabay business natin, nag-online work pa ako, asawa pa ako, ina pa ako, at lagi kong sinasabi sa vlog ko na kapag may free time ako, nagpapahinga ako or natutulog ako. Mas pinapriority ko pa rin yung health ko. So, this time, Saturday, ang asawa ko na may overtime sa office, may work siya ngayon, but madali lang siya. I think mga 5 or 4:30 lalabas na siya. So, doon niya na ako pipick upin sa friend ko na talagang suking-suking na ako simula dumating ako dito sa Amerika na siya na ang naglilinis ng aking ingron, ng aking kamay. At kita nyo naman, sobra na siyang naupod at wala na akong nails extension kasi nga talagang ako na yung naglinis. Total marunong naman ako. And sa dami kong ginagawa, pinapak. But this time, na-miss ko na ipamper at in-me time ang sarili ko at na-miss ko yung medyo mahaba-habang kuko. Hindi ko na masyadong hahabaan kasi nga marami pa rin tayong ginagawa. Pero yung kuko ko sa paa, naayos ko na siya. I think April uli ako babalik para mapalinis ko yung ingron ko. Malinis pa naman siya. And last week, nagpa-hair remover pa rin ako. Alam mo, kahit hindi maitim yung kilikili ko, talagang hair removal yan. Yung sa ilong, sa legs, kahit hindi maganda yung legs ko, talagang todo scrub at hair removal yan. Yan yung mga talagang pamper time ko and love ko sa sarili ko talaga. Although, pag may extra ako, pinagbabudgetan ko talaga yan para naman ma-relax talaga ang aking katawan. Ayan! Talaga yon na kapag tayo ay nakapag-budget na, nagawa na natin responsibility natin, nakapag-save na tayo, mas may konti tayong allowance,
kaysa sa ano pa yung bilhin at pagkagastusan natin. Yun talaga yung pinapriority ko. After 2 months o 3 months, katagalan na yung 2 months. Ngayon lang natagalan talaga na nag-January, February, March. Inabot na ako ng March kasi nga sobrang busy ko talaga. Pero although I have alternative namang ginagawa, kapag talagang alam kong hindi ako nakakapag-pamper sa labas, may mga alternative naman ako na nasa search ko na nakakabagay sa sarili ko. Right now nga, parang hindi ako natutuwa dun sa lotions na ginagamit ko kasi although malapit na ang summer, pero peke pa rin ang pagka-summer sa nararamdaman ko. Sa tagal ko dito sa Amerika at yun na nafe-feel ko, pero iba-iba nga naman tayo na experience kung nasan tayong states. Ito lang naman talaga ay kwento ko para sa sarili ko na ngayon medyo iinit, after onwards ang lamig. So talagang hindi pa siya totally summer at sa mga ibang lugar pa ay may mga snow pa talaga or may mga pambantang ulan pa na malamig. So salitan, kaya kailangan mag-ingat pa rin tayo at dyan talaga papasok yung mga ubo at sipon pa rin. But although magaling na yung aking ubo, kaya talagang iniingatan ko yung sarili ko. This week yata is medyo mainit, pero pagdating ng mga 4-5, ay Diyos ko, malamig pa rin. So talagang kahit na magpo-polo short lang ako, nag-heat-tech ako kasi talaga namang pinoprotektahan ko pa rin yung sarili ko, lalo na mag-date kami ng asawa ko mamaya. Sabi niya, sunduin kita, mag-dinner date tayo, mag-bonding tayo, mag-relax tayo. And then isisingit din namin yung mga pasabay business namin kasi nga ang mahal ng gasolina ngayon, kaya kailangan isang lakaran na talaga. So dadalhin ko yung mga list of orders ko dahil kahapon kami ay namili ng mga ilang pasabay dito lang malapit sa amin kasi nga nag-open na tayo ng Back 7, diba? Thank you so much guys to support our small business pasabay dyan sa Pilipinas, na lahat ng items namin ay galing dito sa Amerika. Kaya pinupush ko na makahanap ng sobrang sale ng kaya ng bulsa ninyo. Alam niyo naman, nag-start ang Dancing Closet sa masang-masang paninda talaga at pipilitin ko yung makahanap na comfortable, na maganda at matutuwa kayo. Okay? So, ang dami ko na namang intro. Hindi ako masyado nakapag-chika kanina kasi talagang nagwalis, naglampaso, naglinis muna ako ng bahay. Parang feeling ko comfortable ako kapag malinis yung ginagalawan ko kahit wala nagkakalat. And kasi tomorrow Sunday, kami ay may lalakarin. Pupunta kami ng LA para makapag-banding, makapag-relax kasi inalaw ko na yung asawa ko na makapag-me time. So, isasama niya ako sa mga food trip. Pero magsisimba muna kami. Syempre, first, bago tayo magsaya, mag-church muna tayo at magdadasal. So, tomorrow, it's another vlog. It's another pasyal serye na naman yan na isi-save natin sa YouTube channel natin. So, magbibihis na ako dahil ang aking Uber ay mga 4:15 yata niya ako, nakaschedule ako. Then 4:30 yung aking sa nails. Madali lang naman yon, around 45 minutes. Then susundin na ako ni Sweetie para mamasyal, kumain. Pero hindi ko alam kung may sisingitan namin yung grocery namin. Pero nakaschedule kami sa Monday. Pero baka masingit na namin kasi marami namin kulang. And dadaan kami sa Trader Joe's. I-update ko kayo, ipopost ko yan sa Facebook kasi marami pa rin akong order na tote bag. So guys, samahan nyo kami the half day or the rest day of our Saturday kung ano mga mangyayari sa amin or typical na nangyayari sa amin dito pa rin po sa Amerika. So let's go guys! Guys, nasa labas na ako. Hinintay ko ng Uber ko. Ang cute ng tindahan dito sa Amerika. Pakita ko sa inyo. May tindahan na sasakyan na pwedeng bumili ang bata. Ang init. I think 3 minutes na lang dadating na yung Uber ko. And pupunta na ako doon sa Pink Nails ko na kaibigan ko. So, let's go guys. And mag-pamper time tayo ngayon Saturday. So guys, nakababaan na tayo ng Grab. So, pupunta tayo sa Pink Money Nails kung saan ako magpapa-nails. So, let's go guys! Samahan niyo ako. Hello, how are you? I'm good.
I love it, the nails. Ang ganda. Dito mo sa pink nails, guys. So cute, my nails. Look. I love it. Nails there. With sweetie. Ano naman kayo pupunta? So guys, tapos na akong magpa-nails. Ang ganda niya. Ngayon lang to. Gusto ko na medyo mahaba. But after pagbalik ko doon ng mga April, medyo paiklian ko na kasi na-miss ko siya. Ang ganda niya. Si Sweetie nagpapagasolina lang. Ang mahal ng gasolina ngayon. And pupunta na kami sa Trader Joe's. Tapos magdi-dinner yata kami. Ang sarap mag-pamper. Alam mo, hinilot-hilot yung kamay mo. Hindi nga ako masyado nakapag-vlog kasi bago yung naggawa ng nails ko. Pero ang bait niya. And na-relax talaga ako. Parang yung 3 months ko na pagtatrabaho, I think deserve ko. Ito nga yung sabi ni Tambe, tinext niya ako, Mami, deserve mo yan kasi you work hard. Basta alam mo lang yung may extra ka or something, pwede mo talagang ipamper yung sarili mo, makabawi ka sa times na sobrang pagod mo sa pagtatrabaho, diba? So, see you guys later. Mamasyal muna tayo before ending our Saturday vlog. So, see you guys later. Guys, nandito na kami ni Sweetie. Okay, nandito na kami ni Sweetie. Daming chocolates, guys. Look, Sweetie. Yeah. Dito kami ni Sweetie sa Trader Joe's. Natingin na kami ng chocolates. No corn, no green. Here na with Sweetie. Kaya nga, dami na kain ngayon. Sa'yo, Sweetie. Ay, pareho tayo. Eat na with Sweetie. Let's go! Guys, nasa loob tayo ng PJ Masks. Titingin tayo ng mga skincare, guys. Ayun, ang dami. And, titingin tayo ng mascara. Ayan. So, may mga nakuha na ako ditong ilan. Pero pupunta ako sa kabilang TJ Maxx. Maybe next week. Para dun tumingin ng mga ibang skincare na kailangan ko. Kasi masanay ako dun. So, bilisan ko lang, guys. Then, balikan ko kayo later. Guys, welcome back to our vlog. Nasa bahay na kami ni Sweetie. Masyadong matagal ang pag-stay namin. Dumaan pa kami sa TJ Maxx, dumaan kami sa Burlington, tapos nag-dinner pa kaming dalawa. So, sobrang tagal talaga ng proseso na nag-me time ako, nakasama ko siya. Ayan. So, dahil naliligo na si Sweetie at gusto na rin namin magpahinga dahil tomorrow maagap kaming sisimba bago tayo magpasyal, diaries uli. We're going to LA tomorrow. So, kailangan natin ng mahabang tulog at pahinga para may energy tayo tomorrow. But first, dumaan kami ng Trader Joe's kasi nga may mga orders pa akong bag. Pero dahil nga wala pa nung blue, akala nga ni Sweetie ngayon darating, pero yun ay sa 17 and 27 of the March pa. I don't know ha, yun din yung pagkakita ko sa sa website nila kasi pina-follow ko rin sila sa Instagram. So, nabili lang kami ng konti at yung iba ay ipapasalubong namin sa Pinas para iba naman chocolates ang matikman nila. At nag-pictures din ako ng mga ilang pwede nyong ma-order doon sa Trader Joe's para maiba rin naman yung mga ino-order nyo, hindi lang palaging Target, Walmart, Costco. So, mag-try din kayo ng Trader Joe's kasi masarap din siya. So, first, binili ko tong
modeling. Favorite ko to. Sabi nga ni Sweetie, ito lagi yung binibili ko kapag kami nasa airport, kung saan man kami nagka-travel. Lagi itong binibili sa Starbucks or sa ilang coffee shop. So, masarap siya. Tinikman ko na siya. Same din ng mga luto-luto niya. Masarap siya. And, bumili rin ako ng chocolates na ganito. Teeny Kenny Bar. Ayan. Ito siya. Dalawa yung binili ko. I think bibili ko to isa kay Ate Hazel at isa ay kay Mami. Or titikman ko yung isa. Pero bibigyan ko sila pareho. So, pwede kayong umorder nito sa aking pasabay. Ayan. Para iba naman chocolates yung matikman ninyo, diba? Next, nagbili rin ako ng hard candy butter caramel. Lagi rin ako nabili nito sa Walmart or sa TJ Maxx. Masasarap yung ganito nila. At pinapadala ko kay na Mami para pag iinom sila ng gamot, may gusto daw silang ganito or hihimagas nila. Para medyo lesser, din sila, diba? Ayan. So, binila ko si na Mami. And, bumili si Sweetie ng hazelnut coconut crepe. Ito. Kasi nga mahilig talaga ako sa crepe. Ang tagal ko na naghahanap ng mga cafe or restaurant na may crepe. Although meron naman, pero hindi pa kami nakakapagtaon na maupo at kumain. So, meron sa Trader Joe's. Bumili kami. Ito ay ima-microwave lang. So, itatry namin for breakfast. Ayan. Then, yung isang order sa akin na cheese na bag. Ayan. So, 3 yung umorder sa akin. May 2 pa ako doon. So, yung mga blue, marami talagang order sa akin. Hopefully, makabili na tayo next week. And, para at least mapako na siya sa cargo box 6 natin. Yes, cargo box 6 na. Para makaalis na rin siya on the last week of March. Para on the May na sa Pilipinas na siya. So, ibibigay ko na lang sa iyo yung paper bag. Para may paper bag ka. Para alam mo talaga original ang ating Trader Joe's tote bag. Kasi nga, ang dami daw na halos medyo parang peke na sobrang mahal pa binibenta. Ako naman tama lang. As long as I have a cargo fee and konting kita, for me it's okay. Para makapasaya rin ako ng mga friends ko dyan sa Pilipinas. So yun ang mga binili namin. Hindi na kami ngayon nag-Walmart. Dapat mag-Walmart kami. Pero ang tagal ko sa Burlington at TJ Maxx. Kasi nga, it's my time. It's my me time. So na-relax muna ako. Although siningit ko pa rin na makabili ng ilang paninda. Tingin-tingin ng mga ilang sale, picture-picture para this week, fully paninda pa rin tayo kasi next week medyo maglalaylo muna tayo pagkasara ng ating box 6 bago natin buksan ang box 7 natin. Kasi, Kasi 4, 5, 6. Kasi din na pala natin box yan, guys. Kasi 4 yung 4 yung darating sa Pinas na dumaong na kanina, yung 2. So, 3, tapos may darating isa. Tapos 4, 5, 6. Oo nga, 6. 4, 5, 6. 6 na nga. And then, 4, 5, 6. 7. Ika-7 pala tong box na inopen natin. So, i-close ko na siya until next week or until this week kung mapuno na siya kasi medyo kalahati na siya. At may ilan din ako mga bagong panindang nilagay doon. Kasi nga mag-Holy Week tayo. So, bago tayo mag-open ng box 8 natin, magnilay muna tayo ng mga 1 week. So, para medyo rest, prayers muna tayo, silent muna tayo, bago tayo bumalik sa mga busy business natin. So, nagpamper ang lola mo. Nagstay ako sa TJ Maxx, nagtingin ako ng mga ilang pwede kong dalhin sa Pilipinas. Syempre, nag-uutay-utay na akong pasulubong kina Mami, yung mga ilang kailangan sa bahay, para at least medyo malayo pa lang, makompleto ko na siya agad at mapadala ko na sa Pilipinas. So, pag namimili talaga ako, pag me time ko, alam mo na pag meron na tayong allowance or budget dyan, talagang kinokonsume ko na ang pamilya ko ay kasama ko rin sa pamimili. Kasi every umaalis yung cargo ko talaga, may pasalubong yan si Mami, si Daddy, si Ate, lahat sila. Kahit pagkain, meron talaga ako nakasingit dyan. Syempre sila yung nagtatrabaho para sa akin. So, sa TJ Maxx ngayon, ang daming bago kasi malapit na rin naman ang spring or summer, so may mga blouses na dyan. At ang mami ko ay mahilig dyan. So, tinawagan ko siya kanina nung nandun ako. Ito yung nagustuhan niya. Ayan. Pareho kami ni mami na mahilig sa may mga borloloy. Ayan. So, ito yung para kay mami. Then, may bag pa akong ipapadala sa kanyang inarbor niya. But it's okay for me kasi medyo 1 taon ko na rin siyang nagamit. So, sabi ko, sige, sa'yo na lang. Total, bago pa rin naman siya. Next, syempre ang aking asawa, meron din. So, I got a Aeropose para sa aking asawa. Ayan, t-shirt.
Ayan, kasi nga yung iba niyang mga pinanlabas last year, ginawa na niyang pang-office, so lesser na yung mga panlabas na kasi nag-iipon na rin kami ng mga t-shirts na pwedeng ipan-travel pag-uwi at yung iba ay magamit niya for summer. So meron din ang aking husband. Kulay blue, ganyan lang asawa ko, very plain, para may partner niya sa mga shorts niya for summer. So, meron din ang asawa ko, hindi lang ako, di ba? Then, ito na para sa akin. Kasi yung anak ko, naibili ko na siya ng mga ilang t-shirt before sa Target. Tapos, may bag akong ipapadala sa kanyang Kate Spade na gusto niya for summer, pang simba-simba or panlakad niya. So, meron na rin siya. Si Daddy, nabili ko na rin siya, pero bibilang ko siya ng rubber shoes kasi birthday niya. So, kahit wala siyang pinupuntahan, madalang siyang lumabas, madalang siyang pumunta sa simbahan, or ano lang, check up at bangko lang pinupuntahan, or sometimes samama siya sa SM pag gusto niya. Pero binibilang ko pa rin siya ng mga t-shirt, shorts, mga rubber shoes para at least, alam mo yon, magamit niya. So, nagbili ako ng skirt. Napapaibig ako kasi alam mo naman pag summer. Ito nga yung mga nabanggit ko before sa vlog ng mga tiga Korea, Japan, kapag summer and winter ay talagang sila ay nag-skirt. Ako talaga, sinabi ko sa inyo, kahit na gusto ko na mag-start na mga classic colors, pero hindi ako makabitaw sa mga rainbow colors or talagang very colorful colors kasi nga masayahin akong tao. So gusto ko, for me, yung personality ko, hanggang kaya ko pa, hanggang medyo bata pa ako, pinupush ko yan. So, I got the blue skirt na medyo para siyang candy blue. It's a baby blue, it's a rainbow blue, ayan. So for me, okay siya kasi medyo makapal siya at pwede ko rin siyang gamitin sa summer para pang simba-simba or lakad-lakad or something. So medyo malamig pa naman, so nag-heatex short lang ako at heatex sando, so protektado ako kahit naka-skirt ako. So ang nice niya, ganda niya. Yan. Eto na naman, mega shopping na naman tayo. And next, ang ganda rin nung nakita ko. Eto mga to, eto pala hindi to sale. Original price siya. Eto, nasa sale to, sa clearance. Sa TJ Maxx kasi, sa gitna nun, may clearance doon. So, hanap-hanap ka doon ng mga cutie-cutie pie na mga blouses na galing sa Italy, Korea, or American brand, mga Indonesia, Malaysian. Magaganda talaga yung mga t-shirts nila or mga blouses nila na pwede mo pang lakad, pang simba, or kahit pang trabaho pwede. So, nagustuhan ko siya. Parang hangin medyo siya. Before parang $15 or $16 siya. So ngayon parang $12 na lang. TJ Maxx, ayan. So punta kayo. Kasi before ka nga kasi, yung nag-work ako sa TJ Maxx, kapag ganitong may red, sale ito. Pag kulay yellow, yun talaga yung sobrang bagsak presyo nila. And may mga timings yun, may mga months yun kung kailan to lalabas. So dahil nga ngayon, malapit na ang summer, I think some all of collections nila, pwede lang ilabas, pwede lang i-clearance. And magaganda talaga. Mamili ka lang, magtiyaga ka lang, maglaan ka lang ng time, makakakita ka ng maganda. So for me, alam niyo naman ako, mahilig ako sa mga kolerete. So maganda to kapag naka-pants ka lang, naka-doll shoes ka lang, lalo na pag magka-summer. So pwede itong pang simba, pang lakad, or kahit nga pang part-time mo or pang trabaho mo pwede. So ang ganda niya. So baka gamitin ko to pag uwi sa Pinas kasi nga namimili rin ako ng mga outfit na susuotin ko para at least ready na ako. Pwede ko tong ipadala sa cargo para hindi sikip ang mga maleta namin. At pwede ko din iwan to sa Pinas or dalhin ko ulit pabalik dito para hindi na ako mamimili. Para yung mga binawas ko sa closet, ito yung mga pwede kong ipalit, diba? So ang ganda niya, guys. O, look! Iba green siya. Dahil Pasko-Pasko naman tayo. At saka magandang tela niya, medyo makapal. So kahit malamig siya, di ka na kailangan mag-jacket. Pag nasa Pilipinas, mas okay lang kahit tag-ulan o medyo malamig. Carry naman natin kahit maninipis sa jacket yung gamit natin. So ang cute niya kasi may mga design na ganito. Alam mo naman ako mahilig sa mga kolerete. Ayan, ang cute niya, diba? Oh, peg na peg. Oh, diba? So cute niya, mag-pants ka lang ng medyo light. And sandals ka lang or any shoes that you can be comfortable. Pwede ito pang simba, pang lakad, and etc. Diba nakabili pa ako sa sale? And sana mamimili na ako ng mga skincare ko. Pero mas gusto ko kasing mamili ng skincare dito sa may amin, dito sa may TJ Maxx. Kasi yun sa may Cerritos yun. Pero okay lang din yun. But kasi nga, medyo malaki siya. So parang scattered lahat yung skincare niya. And then kasi yung cabinet, hindi siya full ng mga skincare. Alam ko talaga yung
dito sa may aming TJ Maxx, lahat organized. At saka may time ka mag-google, basahin yung comment, reaction, para hindi ka lang bibili. Alam mo yung magiging resulta at kung saan talaga ako sanay. Kaya dito ako po for sure bibili. Pero dahil wala na akong pantanggal ng makeup, at think last na yun last night, at hindi nga kami dadaan ng Walmart, so hindi rin ako makakabili. So bumili na ako dito para kung bibili ako ng skincare next week dahil halos maubos na yung iba, pero yung iba talaga inuubos ko. Para pag nagpalit ako, aalisin ko na sila para hindi siya masyadong tambak sa aming banyo. So I got a makeup remover. Ginugal ko siya ng mabilis. Mahina lang yung signal talaga dyan sa Cerritos. But this one is good. Walang alcohol. Hindi masusunog yung face ko. Lalo na I think aabot to for summer. Pero still winter pa rin dito. Malamig pa rin. So maganda siya. Wala siyang masyadong amoy. So hindi ako maapektuhan sa sinusitis ko. Lagi ko yung pinag-iingatan para hindi ako sisipunin or sasakit ang ulo. So this one is good. Importante pag tayo nag-makeup hanggang lieg, hanggang ganito, malilinisan mo siya bago ka maghilamos para hindi ka magkaroon ng mga rashes, hindi ka agad magkaroon ng pimples. Kaya pag kayo ay nag-makeup, bago kayo matulog, mag-freshen up kayo, maghilamos kayo, maglagay kayo ng mga ganitong tanggal ng makeup para sa ganun pag hilamos ninyo, refresh para hindi agad madadry or papangit ang skin ninyo. Okay? So ito maganda to, makeup remover. Ang kanya ay Clinical Works, ang kanya. And for all the skin types. So, ibig sabihin nun, pwede sa mga pimples, pwede sa mga acne. So, basahin nyo rin. Hindi lang yung basa nakita nyo sa Google na maganda siya at very active siya ay okay agad. Sometimes din magandang binabasa mo yung may mga comment or something. And pwede mo siyang obserbahan sa sarili mo for 5 days. Kung okay sa'yo, go mo. Kung hindi naman, may pagbabago or kung nakati ka or allergic ka, itigil mo siya. So for me, wala talagang maliliit. So malaki yung binili ko. Ito naman ay halos tumatagal lang. So magbabudget ulit tayo. Siguro pag nag-vlog ako ng skincare, pag nakompleto ko yung mga kailangan ko pang bilhin, inuubos ko pa yung iba, i-vlog ko to para makapag-share ako sa inyo, para kung gusto nyo magpasabay sa akin or nandito kayo sa Amerika, pwede nyo itong bilhin sa mga TJ Maxx or Marshall. Kasi dyan lang talaga ako bumibiling skincare, minsan sa Walgreens, minsan sa Walmart or Target. Medyo mga mahal din doon eh. But sa TJ Maxx talaga for me, for almost a year ko dito sa Amerika, okay na okay talaga ako. Wala akong reklamo. So this one, and meron dong naligaw na Nivea. Ang ganda nito, pero nakita ko na to yata sa Walgreens or Target. So ito ay merong, ano to, yung parang orange ba siya? So, nung ginugel ko siya, lumabas siya, okay siya. So, wala siyang alcohol, hindi siya ganun mabaho, hindi siya ganun kabanguhan. Talagang lilinisan yung skin mo. And for me, this is my first time na gagamitin to. And for sure, makakapag-share ako sa inyo. I think meron din ito sa mga Target or Walmart. I don't know. Pero itong mga to, lumalabas lang to sa mga Marshall, TJ Maxx. Sometimes nga kahit sa mga Ross or Burlington, naliligaw din to minsan. Tsaga ka lang maghanap. But sabi ko nga sa inyo, tingnan nyo muna yung packaging, tingnan nyo yung expiry date, tingnan nyo kung makakaganda sa inyo, hindi porket mura, go kayo. Pero ito hindi to mura, I think $10 to. But for me, okay lang siya. Kasi for me, nabasa ko naman, okay siya. So, obserbahan natin. Ito kasi yung nabili ko, nakagamit na ako nito nung pink, kaya hindi ako masyadong natatakot. Iba lang yung kanyang packaging, iba lang yung mga nakalagay, pero same din sila ng brand at same lang sila ng ginawa. This is made from Korea. So for me, okay siya. Yun. So I think dadagdagan ko pa yung iba kong skincare, panghugas ng mukha, and yung parang serum dito, yun. So, kita nyo naman, ang tiyaga ako maglagay ng serum kahit medyo maitim siya. Pero pag nag-makeup ka, nag-powder ka, you look better. Hindi masyadong makikitang maitim. Kahit wala akong makeup, ay okay siya, nalalight siya. So, matyaga ka lang na gawin yun. So, I think, pang facial wash lang, serum, night cream, moisturizer, I think magdadagdag ako na isa kasi meron pa ako. So, hindi ako masyado nagtatambak pag hindi pa lahat sila ubos. So, ayan. I'm so happy. Siyempre, lahat yan ay sinabi ko lahat yan sa asawa ko. Hindi ko lang basta-basta binili yan or nagpaka-me time ako or nagpaka-pamper ako. I consult to my husband and they allow me na gawin to. And, yung pinaka-last is bumili ako ng aking bagong case. Ayan. So, ang ganda niya kulay pink. Kasi yung first kong case sa aking iPhone Pro
Max 7. Wait lang. Okay, guys. Tuloy ko yung vlog ko. Yung last kong nabili with TJ Maxx ay ang iPhone case for iPhone Pro Max 17. So, papalitan na natin siya ng case. Kasi yung case ko ay last ano pa ba? Tagal na. Siguro mga bibilang months na yung case natin. Hindi last Christmas. Kailan ba ako nagbili ng iPhone 17? Kaya nga, November ba? So, November, December, January, February, March. So, 5 months na yung case kong first na regalo rin ni Sweetie. So, ngayon bumili ako ng akin. Ito. Si Sweetie kasi bumili siya mismo talaga sa iPhone shop. So, ako naman, parang okay lang naman din yung mga ganito. At for me, okay din yung presyo niya. So, papalitan ko siya mamaya. Pink naman. So, every night kasi nililinis ko talaga yung phone ko. Lalo na itong ginagamit natin kapag tayo nag-vlog. So, ito na naman yung isang deserve ko sa sarili ko. Yan. Next naman is, yun nga, nabanggit ko sa inyo kahapon, namili kami ng mga ilang pasabay bags. At, na-attempt nga ang lola mo na magkaroon na uli ng Juicy Couture na ganitong bag. Ayan. It's so cute. Feel ko talaga sa pink, very colorful na bag. This is the handy bag na pwede mong dalhin. Alam mo na, namangha ako kasi ang dami ng laman sa loob. And I think babalik ako next week kasi may mga orders uli ako nito sa aking pasabay. Ang ganda niya. Mura lang naman siya. But for me, pumapatak pa rin naman siya ng mga nasa kung talagang pupunta ka ng mga online or something na bili, mga $100. Pero pag pupunta ka nga ng mga Ross, Burlington, TJ Maxx, mahal ang mga ganun. So, kuha lang kayo ng tamang presyo. But for me, it's very nice. Madaling ko rin to sa aking bakasyon para at least maliliit lang na bag na ang nakalagay lang is a very important thing sa loob. Yun. Next naman, ito talaga yung sabi ko sa sarili ko na ito ang magiging parang rewards for a couples of months sa talagang nagtatrabaho ka. Alam mo yun, dami kang sobrang busy ka na feeling ko ito yung magiging rewards and pamper ko talaga na nag-mini shopping ka na, tapos nag-nails ka pa, at sponsors of my husband, diba? So, akala ko ako ang bibili nito, pero ang bumili at nag-treat ang aking asawa. Napakabait talaga ni Sweetie. Thank you po sa aking asawa. Alam mo, nalungkot na naman ako ng light, pero happy ako kasi may mga bagong labas na card. So talagang pag may card ka talagang nakita, you have to buy din talaga kasi mabilis bago sila ng collection. So for me, last week lang nagustuhan ko na yung black pero hindi ko siya agad binili kasi pinag-isipan ko na ay next week ko na lang siya bibilhin. Kasi nga parang naisip ko, kung sakalang may papasok na pera or na budget mo na, naayos mo na, saka ka lang mag-iisip na doon ka lang gagasos kapag may sobra. Hindi yung parang gagasusin mo o otherwise yung nakatabi mo or savings mo ang dapat mong galawin. Parang for me, nadidisiplina ko na yung mga ganong bagay, ayoko talaga. So, pumunta kami kanina, actually may mga black naman, pero kasi yung black na nakita ko last week na puros ganito yung design, yung may mga ganyan, yan. Wala na siya. Meron siya, pero parang 2-3 lang. So, sabi ko, ay hindi na lang. I keep the money na lang. At kapag lumabas uli yun, or other black na bag, kasi wala pa akong car na black. Meron ako nga brown, na may pagka-black. So, sabi ko, ayoko. Tapos, may lumabas na siya. Eto, kulay blue, light blue, light pink, and dark pink. Naisip ko naman, I got the Juicy Couture pink bag. So, parang ayoko na lang. Parang nadami na yung pink bag ko. Pero, pinag-iisipan ko yung light na bilhin din soon. Ayan. Kung papayagan ulit ako ng asawa ko. Pero talagang nasa isip ko, yung black ang bibilhin ko. Kasi yung black is all around for the outfit. Pwede mo pang simba, pwede mo pang lakad, pwede mo pang labas. Kasi pwede siya sa lahat ng damit. Pero, my second favorite color talaga ay blue. So, sabi ko, and kinonsult ko agad sa asawa ko. Sabi niya, sige, bilhin mo na yan si Carl. And plano ko na nga rin magtinda nito. Kaya lang talagang medyo mahal lang talaga si Carl. Kahit nga sa outlet mall mo lang siya bibilhin. Ang price na talaga is all over $198. Wala pa siyang tax. Kung magkakatax siya, i-close mo na ng mga $200. Baby, pag mga $198, magkano na siya kapag may tax?
Yeah, $198. $215? So, $215. Magkano na siya sa peso? Mga 11,000? Yun. So, pagbebenta ko siya ng mga ganun, mga 12,000 to 11,000. So, medyo mahal na siya. But, hahanap tayo ng way. I think naman sa mga TJ Maxx, Burlington, mabibili lang din natin siya ng half price. Siguro, mabibenta mo lang siya ng mga 4,000. Ganun pa rin, 4,000 to 5,000 pesos yung cars. May mga 3,000 lang, ganun. So, pero pag gusto mo mga ganitong updated na magaganda, talagang medyo mahal siya. Pero pupunta ka nga sa may ibang shop na makakakuha ka ng tsaga-tsaga lang. So, for me, I'm so very happy. Pero siguro tatanggalin ko to kasi ayoko nang may ganito. Ayoko na may ganito. So, ito lang din talaga siya. So, I'm very happy. This is my second or third time na meron akong bag na blue. Kasi yung first is Polo US, 9 West, at saka etong car. Ayan. So, ang ganda niya, guys. I'm so very happy. Ganda niya. So, I think, siguro, Christmas, makapagbenta ako nito kahit dalawa. I-display ko sa shop namin para at least makapagdala ako sa Pinas at makapagbenta akong Christmas. Yun. So, ang ganda ng bag kong car. Hindi ko pa nabili yung black. Malay mo soon. Sabi ko nga kay Sweetie, last na yung black na yun. Kasi syempre, ang original color talaga niya is kulay black talaga. So, I think I got the black one or black one and the next one yung pink. Okay na ako, then happy na ako. Maraming style si Carl na bag, hindi lang tong shoulder bag, pero alam mo naman wala naman tayong mga mabibigat na dala palagi or pinupuntahan. Kasi ngayon kasi parang minimalist yung dala ko, powder, lipstick, tissue, tapos may lalagyan na ako ng gamot, tapos yung mga dasaling ko, then dun sa Kate Spade kong wallet, nandun na yung ID ko, credit card, ATM. So, sama-sama na siya. So, hindi na ako masyadong maraming dala ngayon. Hindi kagaya dati na parang isang bultuhan. Pero yun nga, pag nagka-travel ako, I have extra pouch talaga na may alcohol, may tissue, may mga ganon. So, pang long travel. Pero pag mga sisimba ka lang, may pupuntahan ka lang, bibili ka ng mga pasabay, yun, minimalist lang yung nasa bag ko, hindi masyadong makalat. Pero pag halimbawa, ikaw ay magkatrabaho, magpa-part-time ng mga 4 hours to 5 hours, marami talaga akong bag or yung mga malalaking bag yung ginagamit ko. So, I'm so happy to have a new bag. It's Carl. Ang cute niya, guys. Ayan. Oh. Nakaka-happy siya. Ayan siya. Yan. I think uso na rin to sa Pinas kasi nakita ko rin si Atina, one of my good friends sa Pinas na nagla-live. Marami siya, I think 2,500 to 3,000. So, try nating makahanap ng ganong Carls na pwede ko ipagtinda this Christmas. Kasi plano ko on Christmas, maglagay din talaga ako dyan ng mga Coach, MK, Kate Spade, Calvin Klein, itong Cos, saka Guess. So, itatry natin kahit dalawa-dalawang items lang. Pero pwede pa naman kayo magpasabay sa akin kasi may mga nagpapabili pa rin naman yan. Last year, marami rin tayong MK at Coach na nabenta. And until now, nagbebenta pa rin tayo. Hindi ko lang talaga ako nabili ng on-hand. Pag may nagpasabay, saka lang ako bumibili kasi nga medyo mahal din talaga siya. So, yun naman, guys. And, etong aking alam mo, mabenta na yun sa akin ng Juicy Couture, Old Navy, not Old Navy, Juicy Couture, Bebe, nagtry ako ng Bebe, maraming umorder ng Bebe sa akin. Kasi yung mga mura talaga, na kaya sa bulsa ng mga masa-masa kong paninda talaga ng mga customers ko. So, happy naman ako. So, I'm happy. Yan. And, yun nga, nakapag-pamper tayo, nakapag-relax, nakapag-massage tayo ng 1 oras at kalahati. Doon nga sa Pink Nails, wala doon yung friend kong si Jenny, nasa Vietnam siya. Was the owner of the nails salon. I think 3 months to 2 months siya magbabakasyon sa Vietnam. Kasi nga, parang ang tagal din yata niyang hindi umuwi. So, parang ngayon nagbakasyon silang mag-asawa. So, na-miss ko nga siya, hindi kami nakapag-checkahan. Pero ka-Facebook ko siya, kaya for sure, pag nag-post ako, itatag ko siya or i-message ko siya yun. So, thank you so much. May dala pa naman ako mga ilang pasalubong kanina. Kasi nga, hindi talaga ako nakapunta ng Christmas, New Year, yung Valentine's Day. Palagi akong updated pag sa mga shop nila, kung mga event nila, mga parties na, kasi ang sasaya ng grupo talaga nila. Parang isa silang pamilya doon. Talagang aalagaan ka nila,
And then talagang papagandahin yung nails mo. Actually, ayoko sana na masyadong mahaba. Naka-nails extension ako ngayon with jelly na aabot ito ng mga 2 months sa akin o hanggang 3 months pa nga. Kaya lang, hindi siya na lang talaga natatanggal kasi wala naman ako masyadong trabahong ginagawa. Kahit masyadong mahilig ako maglinis, whatever, very secure yung mga nails ko. Medyo napahaba siya ngayon kasi in-enjoy ko siyang mahaba. Pero sabi ko mga 1 month to 2 months lang to. After onwards, square pa rin siya pero maliit na lang. Ihintayin ko lang humaba yung kuko ko tapos yun. Kasi actually napahaba ko na yung kuko ko, natural ko ng kuko, at talagang na-relax ko na yung kuko ko na hindi ako naka-nails extension. Kasi nung pagkakasal ko, nagtanggal na ako kasi nga parang ayoko na dahil humaba na yung ano ko. Pero ngayon, may bago silang labas na nails na talagang para talagang nails mo na magaan lang, hindi lang makapal. Yun nga lang, medyo mahal talaga. I think kung ito total mo talaga, may kasama pa siyang, what we call this, syempre bibigyan mo yung naglinis sa'yo. Mahal talaga, minsan umaabot ka talaga ng $100 at almost wag ka na lang mag-convert kasi dati convert ako ng convert na nanghihinayang ako, but it's already 5,000 pesos. But it's okay kasi tumatagal siya ng 1 month to 2 months or 3 months, depende kung paano mo aalagaan. And for me, sa wala naman ako masyadong mabigat na ginagawa, ang tagal talaga nung nails ko at maganda pa rin siya. Bumabalik ako kay Jenny na maganda pa rin siya, na minsan sabi niya, paano nagagawa yan? Ang ganda-ganda pa rin ng nails mo. Kaya lang, ayoko sa kanya kasi humahaba nga siya. Ayoko naman palaging mahaba. At ang hirap din pong magte-text, magdudot-dot sa computer, lalo na yung mga ganun yung mga trabaho mo, no? But this time, sabi ko, I reward myself for 1 month to 2 months para medyo kikay-kikay naman yung ating nails. Ayun. So, ang ganda, diba? Mahilig din lang ako talaga sa mga brown, mga cream, light pink, light blue, yan ang manicure ko niyan, or sometimes black, gray. And yun nga, ito lang madalas talaga. Tapos may tip white, ayan, nakakaganda. Sinesearch ko yan sa Instagram, may pinupuntahan ako. And then ito talaga yung mahilig namin ni Mami. So dito pa lang nakaka-relax na ako. Sabi nga kayo ng tambili na, Mami, deserve mo yan kasi you work hard din talaga. So deserve mo na kung paano mo ipapamper o pasasaya yung sarili mo. Masasabi ko nga, as long you know your obligation, everything is okay. Yun nga sinasabi ko kay Sweetie na kailangan you need to save, na hindi ka nagpakapagod ng 1 buwan or 2 weeks or 3 weeks na walang mangyayari lahat. Kailangan kahit paano maliit o malaki, you have to save kahit na alam mo lumalabas kayo, nag-shopping kayo, kumakain kayo, na-enjoy nyo lahat, nakakatulong kayo sa iba, but you need to first na intindihin muna yung side mo. Para kung ano-ano mangyari, Girl Scout, may dudukutin ka, hindi na parang ngarag ka, diba? Na parang walang nangyari sa paghihirap mo sa pagkatrabaho mo. You have to know everything. Although ang dami mong binabayaran, dami mong obligasyon, but you know how to handle everything and focus ka lang, and you know everything will be okay. And sabi ko nga, for 3 months, ngayon lang uli ako nag-wish kay Sweetie, inalaw naman niya ako. I'll always consult also to my husband para at least alam niya at kampante rin siya. Para at least ako, kampante rin ako at maluwag ako, na nagpapamper ako, nagre-relax ako, nagsishopping ako, na parang okay lang din. Yun. Basta sinabi ko sa kanya, na kahit ganun talaga yung mangyari, you need to save, save, save. Hindi mo naman kailangan makipagbilisan, makipagkumparan, or makipaghabulan na palakihan kayo ng saving. As long as may napanood nga ako na kahit pa paano you need to save every month sa lahat ng pinagtrabahuan, pinaghirapan mo, at least at the end of the day, alam mong save kayo, alam mong may dudukutin ka. Yun. Kahit na sobrang pasayahin mo, i-pamper mo, i-relax mo, i-spoil mo yung sarili mo, wag na wag mong kakalimutan na lahat ng pinaghirapan mo, you need to keep, because napakalaking tulong yan the end of the day sa inyo. Yun. So for me, I'm very happy kasi at least natupad yung wish ko, lalo na to si Carl. Yan, diba? Saya-saya. Then, I got the sale blouse din, diba? I got also the skirt. I got also my new housing case for my iPhone Pro Max 17. And I got my skincare. And thank you to Sweetie kasi trinit din niya ako ng dinner. Pakasweet ng asawa ko. At least nakapag-banding kami, nakapag-dinner uli sa labas, na sobrang busy nga sa office. At least kahit pa paano na-relax din siya, nakapagkwentuhan kami
kahit hinintay niya ako mag-shopping, nandun lang siya, binabantayan lang niya ako. But kasi pag nagsha-shopping talaga ako, tinatawagan ko siya, punta ka na dito, para kinoconsult ko lahat yung mga binibili ko, kung okay lang ba, tapos kinikwenta-kwenta namin para at least alam niya lahat, diba? And yun nga, nabilang ko rin si Mami, at meron din si Sweetie. So, yun lang. So, yan lang po ang nangyari sa amin the rest of our Saturday. Wala nang masyadong ganap. Yung aming anak ay bumili ng bagong bisikleta. Sabi niya, regalo daw namin yun sa kanya ngayong graduation. I think it's okay lang naman, deserve niya yun. Pero ang advice namin ang kanyang papa is pag-ingatan ng sarili kasi dalaga na siya. Huwag magbabike sa masyadong madilim, malayo, or kukunti yung tao. You always been safe. You have to discipline yourself. Dalaga ka na. Pag-ingatan mo yung sarili mo. Huwag uuwi na masyadong gabi. But okay lang naman yung kasi palagi siya nag-update, nagte-text, or lagi siya nagpapaalam kina lola niya at sinasamahan naman ni Ate Hazel. So, for me, okay na yon. Hindi naman masyadong ma-wish si Tambe noong unang panahon. Siguro ngayon lang. Sabi nga niya, bigyan siya ng time na mas mag-mature, maging aware sa lahat, mas mapag-aralan ng lahat. So, for me, hinahayaan ko siya. She's 18 years old. Gusto kong maging aware siya sa lahat para maging strong siya, para kung siya'y madapaman ng mga pagsubok, at least matututo siya, mas malalaman niya lalo ang tama at mali. Kaya sabi ko sa kanya, mas alagaan mo yung sarili mo. And ngayon magka-college ka na, dapat mas alam mo na lahat yung gagawin mo. Hindi laging parang asa kay lola, kay lolo, kay Ate Hazel, sa akin, sa papa niya. Pwede siya mag-decide kung alam niya, kutob niya na ito ay tama, at kung hindi talaga niya alam ang gagawin niya, nandito lang naman kami sa likod niya. And then always samahan ng pagdadasal para sa ganun mas mag-guide siya sa mga tamang ginagawa niya. Hindi porket nasa poder namin siya at 18 na siya ay parang we allow everything. Hindi naman. Nandun pa rin yung susubaybayan namin siya. Andun yung pagkaingay namin ni Mami para at least alam niya talaga ang tama at mali, di ba? Hindi man kami perfect parents, hindi man kami perfect sa lahat, pero syempre bilang magulang gusto nating mapabuti at mapatama ang ating anak. And then tayo rin naman bilang tao ay kahit nakakagawa ng medyo minsan hindi okay, pero naiko-correct naman lahat yun. And mas namamature at mas alam mo na rin kung anong tama mong dapat gawin. So yun lang naman po ang share ko ngayong Saturday. And tayo po ay magpapahinga na because tomorrow is Sunday. And tomorrow Sunday nga we're going to church. Importante yan. Pag tayo hindi busy, talagang panahon na tayo magsimba, magpasalamat, humingi rin ng tawad sa lahat ng mga nagawa, pasalamat sa lahat ng mga blessings na meron tayo, maliit man o malaki. Malungkot man tayo o hindi, may sakit man o wala, huwag tayo makakalimot magdasal at magsimba. Napaka-importante niyan. Bago natin gawin yung mga ibang bagay na gusto nating puntahan or magsaya tayo, diba? So, siguro na first gagawin namin is Sweetie tomorrow. At I'm so happy din dahil inalaw din ng asawa ko na yun nga, makalabas uli kami, makapamasyal, makapag-banding, makapag-food trip, at makapag-save na naman ng good memories nang meron kaming buhay-buhay dito sa Amerika. Siguro, alam kong pagod ang asawa ko, pero I'm so happy and lucky kasi talaga game siya sa mga ganitong lakaran. And next week, yung nga plano namin na visit iglesia na. Importante yun. Kaya sinasabi ko sa lahat ng mga pasabay customers ko na I think this week and until the middle of next week before the Holy Week, pwede akong mag-pictures, ayusin yung mga orders. But before the Holy Week, it's 5 days before. Kailangan muna magnilay, stop ang lahat. And after that, saka po tayo babalik ulit sa ating business. And for sure, update ko yan sa Instagram ko or sa Facebook ko or sa group chat namin. Yun. So guys, thank you for watching my vlog. Sana ay, yun nga, samahan nyo pa rin kami until my next vlog. Walang masama na tayo ay mag-pamper. Wala tayong masama kung ma-spoiled natin yung mga sarili natin. Walang masama kung na-spoiled tayo ng mga asawa natin. Walang masama kung minsan tayo bumibili, nagsha-shopping, kumakain, inaaliw ang mga sarili natin. Lalo na kung alam natin, nandun yung disiplina, nandun yung boundaries, lahat ng ginagawa natin. And yun nga, na talagang kailangan sa lahat ng pinaghihirapan mo for 1 month, lahat yun kailangan may bunga, maliit man o malaki. You never compare yourself or buhay-buhay ng iba or makipagsabayan ka na dapat malaki yung ipon mo, malaking ipon mo dito. Hindi, kung ano yung kaya ng katawan nyo, don't pressure it. Huwag kayong tumingin sa iba. Focus lang kayo sa mga plano ninyo.
At for sure sa maliliit na bagay na pinaplano, tinatabi nyo ay magbubunga yan till the end. Dadami yung blessing nyo. Kaya yun lang, walang masama na tayo minsan ay mag-pamper, i-relax ang ating katawan kasi deserve mo yun. Deserve mo yun, lalo na kung hindi mo naman hinihingi yung pagka-relax mo sa ibang tao, kung sa inyo lang mag-asawa, why not naman napasayahin mo, i-relax mo yung sarili mo, kumain kayo, bumili kayo, and alam mo yon, basta nandun lang yung balance of life. Hindi naman sobrang todo bigay na minsan nakakalimot ka na rin, diba? Yun lang naman na masishare ko sa araw na to. Thank you guys for watching my vlog, and hopefully tomorrow makapag-vlog kami dahil maganda yung pupuntahan namin. Sinesearch ko siya kasi nakikita ko yung mga vlogger kapag pumupunta sa mga ganong place, may explanation, tapos dun sa comment sections nandun kung ano yung address, kung saan pupuntahan. For sure, gagawin ko yon step by step para at least makapag-share ako sa inyo na magagandang lugar pa rin dito, malapit sa amin. Ito pa rin po yan sa California. At least, iba yung mga ibang vlogger nakikita kong ganun, diba? So, para at least magkaroon kayo ng idea kung makapagbakasyon kayo dito na may ganun palang place na pwede nyong puntahan na hindi masyadong malayo or hindi kayo masyadong gagastos, nakasama yung family and friends niyo, makapag-bonding kayo at makasave din kayo ng mga memories. So guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my next vlog. Good night everybody and happy weekend. Bye guys!